Hello mga Kalodi Wops! Welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga Kalodi Wops, ang pag-uusapan naman natin ngayon is regarding sa mga technical words kapag once na nag-a-apply kayo papunta dito sa Taiwan kasi like me, nung nag-a-apply ako noon sa mga agencies sa Manila or sa Makati or Quezon City, may mga naririnig kasi ako ng mga technical words na hindi ko maintindihan. Kaya eto, i-share ko siya sa inyo, lalo na sa mga bago nag-apply pa lang dyan sa Pilipinas, para naman medyo hindi kayo ma-out of place pagdating sa mga usapin. Kasi yung iba kasi, lalo na pag nagtatanong ka sa mga matagal na nag-a-apply, matagal na nag-a-apply ha, minsan meron ka hindi maintindihan kapag once na pinaliwanag nila sa inyo yung proseso. So ayun, ituro ko sa inyo ngayon. Kapag once na mag-apply tayo sa mga agency, di ba magpapasa tayo ng requirements kasi nga complete requirements na. So yun, take note po pala bago kayo mag-apply, dapat complete requirements na para hindi or maiwasan natin yung aberya. Okay? Then, kapag once na nagpasa ka na, initial screening ng mga requirements. Okay? Requirements po yung initial screening kasi baka kasi isipin nyo, interviewin kayo kaagad. Pero meron naman ako na experience before dyan sa may Manila, sa may Adriatico ba? Basta yung TW International ba yan? Yun ang ginawa niya si ay hindi pala, Arandria pala. Bobo ang puta. Initial interview na rin yun sa amin, kaya baka kasi malito kayo kasi nung kapag local employment lang, di ba? Minsan kapag nag-apply tayo sa mga company, initial interview agad. Pero dito sa kapag once sa international, lalo na dito sa Taiwan, screening pa lang, initial screening ng requirements. So requirements pa lang po. Ngayon, kapag once na na-screen na po nila at okay, at qualified kayo, ibig sabihin po nun, ila-line up po kayo. So, ano naman yung line up? Okay. Pero bago ko explain yung line up, for example, 100 kayo. 100 kayo na nag-apply or applicant. Ngayon, yung 50 is qualified and then the 50 is hindi. So, yun yung 50 na yun is subject for line up. Okay. So, ano naman yung line up? So, yung line up po, yung papel na 50 is i-screen ulit ho yan. So, okay, sinala na yun una, isasala pa rin ho yan. Isasala ulit yan. Ngayon, kapag once na nasala na nila, pwede kasi yung line up na ila-line up kayo for employer's interview or ila-line up kayo for biodata selection. Okay? After na, or pwede ring baliktad. Okay? Ganun yung process. Hindi sila pare-parehas. Pwede mauna yung biodata selection tapos line up. Okay? Tuloy ko na muna, nauna muna yung line up. Then sa biodata selection, ibibigay na po yan doon for panel interview, or kasi kaya ko sinabi panel interview kasi sa totoo lang kapag once na webcam, hindi lang naman kasi isa yung nandoon, yung actually kasama din doon si broker or at saka yung employer. So minsan one-on-one yung interview, meron din naman dalawa kayo, tatlo, apat, lima, depende po yan sa employer. So ang sinasabi ng biodata selection is pipiliin yung mga biodata kung sino na yung ipapasa. Or yung iba naman, pagkakaintindi ko is biodata selection muna. So isaselect yung biodata kung sino yung ila-line up for employer's interview. So gano'n ho, wala ho kasing eksaktong proseso. Kasi pwedeng magkapalit yung mga process. Kasi nga, depending nga ho yan sa agency at employer. So, yun po. Ibig sabihin po na line up, pwede kayong isa lang nasa interview or isa lang sa biodata selection. Yung biodata selection, coming from the word selection ng biodata, isi-select yung mga biodata for interview. Okay? Ganun po yun. After po nyan, after ng interview nyo, ito naman yung tinatawag na selected. Ibig sabihin ho na selected, wag ho kayong mag-alala. Selected ho is parang hired na ho kayo. Okay? Pero may chance pa rin na bumagsak kasi may medical pa. Okay? Kahit sabihin mo na-hired ka na o na-select ka na, pag bumagsak ka sa medical, bagsak ka. Okay? So for example, na-select ka, na-hired ka. Ang kailangan lang is 50. 50 lang ang kailangan. Pero, ang i-interviewin nila is nasa 200 para kukuha sila ng backup. So, ito naman yung backup. Ibig sabihin, sa 50 na aplikante na na-select or na-hired,
kapag pagdating sa medical, 30 ang pumasa sa medical, 20 hindi, kukuha po sila sa backup ng pangdagdag sa 20. Yun po yung ibig sabihin ng backup. Oo, selected ka na, pero backup ka. May ganun kasi. Sa amin, maraming nalagas nung mga na-hire o na-select, then kumuha sila sa backup. Okay, yun po yung backup. Extra, reserva. Kapag may nangyari sa first batch, kukuha sila sa second batch. Parang ganun, ho. Pero kapag was na kompleto na yung 20, yung tatlo, kahit na-select ka na, laglag na po kayo. Okay? I-inform naman po kayo ni agency, pero minsan, kapag was alam mo na hindi ka na ini-inform, tanggapin mo na sarili mo na hindi ka na nakapasok doon sa first batch. Okay? Pero, ang gawin nyo kasi, huwag kayong mag-stick sa isang agency. Dapat applyan nyo lahat. Okay? Then, yun pala, yung employer's interview, ibig sabihin, interview na po yun ng pinaka-employer dito sa Taiwan. Okay? Yung papasukan yung kumpanya together with the broker. Ano po yung broker? Yung broker naman po is parang dyan, kung ikukumpara natin sa local company natin sa Pilipinas, para silang agency. Diba? Agency, tapos yung kliyente nila. Saan ka ma-assign na client? Andun si agency. Parang ganon. Yun po yung broker. Pagdating nyo kasi dito, is yung agency, ay under agency pa rin kayo. Parang sa Pilipinas nga, na under kayo agency, tapos doon kayo sa kliyente nila ma-assign. Pero ang employer mo is si agency pa rin. Parang ganun ang labas. Okay. So, ayun mga kaloriyop, sana may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to hit the subscribe, like, and click the notification bell para ma-notify kayo sa next video ko. Salamat!